Yung mga boss, Toyota Vios tayo ngayon. Kakabitan ko siya ng Bosch Europa. Pakita ko sa inyo. Okay, ito mga boss, yung Toyota Vios. At ang plano ni Bossing ay dito ikakabit. Gusto niya ay nakikita niya yung busina. Or naka-level dito sa grills dito sa baba. Okay? Tapos ang busina ang ikakabit ko ay ito. Bosch Europa horn. Isang set lang. Pero ang plano ko dito, kapag ganito ang mga kakabitan at malawak, ang kinakabit ko lagi dyan, inaabangan ko siya ng para sa dalawang set, para sa 4 na busina. Papakita ko sa inyo kung paano. Okay? So, titestingin ko muna yung stock niya. Ito yung stock niya mga boss. Tapos, buksan ko na rin yung hood. Okay, nakinig nyo naman yung stock niya. Isang busina lang yun mga boss. Tapos ay kailangan kong baklasin yung bumper. So yun, babaklasin ko na muna to. Okay, kalasin na muna natin yung bumper. So dito sa ibabaw, may mga clip. Itong una natin kakalasin dyan. Tapos dito, yung mga clip niya, ipipress nyo lang sa gitna. Pabaon, ganun. Dahil yung clip niya, ang unlock niya ay yung pinipress sa gitna. Ayan. Tapos yung mga clip, ilagay natin dito sa ibabaw. Ayan, ganun lang. Makikita nyo naman lahat yan kung ilan yung clip na kailangan kalasin. Ayan. At kapag nakalas nyo na lahat, matatanggal nyo na yan. Okay. Tapos yan, syempre, tignan natin kung saan natin ikakabit yung busina or saan iba-bracket. Ngayon, kailangan nating kalasin ang bumper. Dahil gagawa tayo ng ano dito, ng bracket. Ipakita ko din sa inyo mamaya kung paano gawain. Okay? So, pag nakalas na natin itong ibabaw, nakalas na natin yan. Ito naman, grills. Ito ang kailangan nating kalasin. Kuha lang tayo ng flat screw dahil mayroon ditong clip na sinisikwat. Yan. Ang style naman niya, kailangan sikwatin natin ang flat screw. Yan, pag ganyan. Tapos dito, lagay ulit natin dito sa kabila yung mga clip sa ibabaw. Tapos dito may tornilyo dito na screw type. Yan. Nakalasin din natin yun. Okay. Tapos yan pwede na nating hilahin palabas. Kailangan matanggal natin yun. Tigas. Matigas lang ito mga boss, pero kaya yan. Kailangan natin ng panikwat. Matigas-tigas lang. Kalasin lang pala natin yung clip dito. At hindi ko makalas yung sa ibabaw. Pwede naman yun eh. Madudukot naman natin yung dito. Yan. Tapos may tornilyo dito na G's. Tanggal. Ito ang una natin kakalasin dyan.
Okay, kakalasin ko na muna lahat. Yung mga boss, nakalas ko na yung mga tornilyo. Pati yung clip dito sa ibabaw. Tapos dito yung grills niya, ito, hindi ko na kinalas at ang tigas hugutin ng clip dito. Ang ginawa ko na lang, hinugot ko na lang yung mismong clip dito at yung tornilyo dito. Tapos dito sa kabila, ganun din. Tapos yan, yung clip dito, isa lang naman yun. Yan lang ang kakalasin nyo dyan. Maliit lang yun. Ganito. Sinisikwat lang yun. Okay? Tapos dito sa tornilyo sa ilalim, kung makita nyo, tapos magkabilang dulo, isa. Tapos dito na sa gitna. Nandiyan na lahat yung mga tornilyo. Pakita ko lang sa inyo yung mga tornilyo. Yan. Ito yung nasa gitnang bahagi na sa ilalim. Ito yung mga tornilyo na yun. Yan lang mga kakalasin nyo. Tapos, the rest niyan, okay na yan. Pwede na nating baklasin yung panel. Yan, ganon. Okay, so kakalasin ko na muna. Okay, kalasin ko na muna. Dito, angatin nyo lang yan. Tapos hilahin yung pag ganon. Yan. Tapos dito sa gilid, sisikwatin nyo yung yung pinakalak niya. Sikwatin nyo ng flat screw. Dito, yung itim. Ayan yung nakasangat doon sa mismong bumper. Yung. Tapos dito sa kabila, syempre ganun din. Angatin natin ganyan. Yung. Tapos dito yung itim nga, sinabi ko sa inyo. Sikwatin nyo yun. Yan. Tapos yan, pwede na nating angatin. Tapos magpatulong tayo. Sige, dito. Patulong na tayo at malapad yung bumper. Diyan ka. Yun. Magaan lang naman ito mga boss. Dito ka, pugi. Ako nang hihila. Alalahin mo dyan ha. Yun. Tapos, tanggalin nyo yung pag-light. Makakalas mo yung antigas. Kailangan natin ng panikwat na clip remover para matanggal natin yung clip dito. Yan. Magaan lang naman mga boss yung bumper. Pero kailangan natin ng katulong para hindi bumagsak agad-agad yung bumper para hindi magasgas. Sikutin mo na malakas. Yan. Isa pa. Yung. Okay, lagay na natin dito sa kabila. Dito, kalapit dito. Dito lang ako. Oo, dyan lang. Yan, okay na yan. So yun, okay na ito. Okay, nakalas ko na mga boss. At yung po nga pala, ito, ginamitan ko lang ng clip remover yan. O yung panikwat. Yung ganito. Yan, okay. So yan, nabaklas ko na. Ang tornilyo lang yan sa ilalim. Sa 2, 3, 4, 5, 6. 6 lang. Tapos ngayon dito na ako magagawa ng busina. Okay, pakita ko sa inyo kung ano yung mga sukat at kung ano yung itsura na ikakabit ko. Kung paano yung style ng busina. Okay? So yun, dito tayo magre-rely sa air condenser na ito. Yan. Okay? So let's go. Gagawa ko na muna ng bracket. Yung mga boss, ganito naman ang ginawa ko. Or ganito ang gagawin ko. Okay? So dito, magagawa ako ng bracket. Dito ko naggagawin yan. Magagawa ako ng L bracket dito, papunta dito sa baba. Tsaka dito sa kabila, tinanggal ko lang yung lock nito. Or yung clip. Okay? So dyan ko nilagay yan. Tapos dito sa ilalim, may makikita kayong butas dito. Yan. Pinalaki ko yan gamit ang kikil na bilog. Yan. Binutas ko lang, kinikil ko lang yung ganyan. Okay? Tapos, ang gagawin natin bala dyan, insert screw. Ito ay pang gis na tornilyo. Yan, dito ko na nilalagay. Yan, okay? Tapos dito sa kabila, ganun din. 3 lang yan. Tapos dito sa ilalim, ganun din. Ayan. Okay? So, yun. Tapos ang gagamitin ko dyang pang press ay ganito. Yan.
M6 yung code ng ating bala. M6. Ito ay pang gis na tornilyo. Okay? Ang gamit ko ditong tools ay Harden. Okay? Ilalagay ko na lang yung link nito para kung sakali trip nyo yung ganitong tools. Ito kasi yung binili ko eh. Mas mahaba yung handle niya, mas maganda pang press. Yan. M6 yung bala. Okay? So gagawa na lang ako dito ng ng bracket. Dalawang L na nakaganon. Susukatin ko pa yan kung anong sukat. Tapos dito, tapos sa ilalim suporta. Tapos ang pwesto niyan, ang magiging pwesto ng busina natin ay ganito. Yan. Ang gagawin ko diyan, pang-apat na busina. Or ang setup niya ay para sa apat na busina. Pero sa ngayon, gagawin ko diyan ay yung nakasentro lang. Okay? Iniiwas ko kasi dito sa condenser. Ang plano ko sana kanina, ilulusot kong pa ganun. Para dito na lang ako magbubutas. Bubutasin ko sana to, tapos yung flat bar niya nakaganon. Pwede din naman yun. Tapos mag-addition na lang tayo dito ng bracket. Pwede din yun. Kaya lang, ay di mas trip ko yung kapag ginalaw nila yung condenser, hindi na magagalaw yung busina natin. Okay? In case na i-repair nila yung condenser or may i-check sila sa condenser, hindi magagalaw yung busina natin. Yun yung ginawa kong setup. Pero kung sa inyo, halimbawa, papakita ko sa inyo yung una ko sanang plano mamaya. Pero dito, tatapusin ko muna to. Yung pangalawa kong plano. Kasi kung trip ni boss ay dito ilalagay, madali lang sana. Kasi nagagawa lang ako ng bracket dito eh. Dito. Yan. Tapos pag ganun. Or dito. Dito pala yung setup ko niyan. Pag ganun. Para dalawang businang ganyan. Okay? So yun. Tatapusin ko muna to. Gagawa ako ng bracket dito. Tapos ipe-press ko na din yung papakita ko sa inyo kung paano gamitin yung aking tools na ginagamit, syempre. Para dito. Tapos ito, lalagyan ko muna ng primer yan. Kasi, kinikil ko yan eh. Pag ganun. Okay? So, yun. Gagawa muna ako ng bracket. Pakita ko sa inyo kung anong mga sukat. Tapos ipipress ko na ito. Pakita ko sa inyo mamaya. Yung mga boss, at nalagyan ko na nga ng primer yung butas na ginawa ko. Yung pinalaki kong butas. Ayan. So, ilalagay ko na yung ating insert screw. Ayan. Okay? So, yun. Ibabaon ko na ito. Pakita ko sa inyo kung paano gamitin yung tools ko. Okay, gamitin na natin yung aking tools na binili. Harden ang brand niya. So dito, ilalagay na natin yung gis na insert screw. Ayan, kailangan, di ba, nakaganyan yan. Understood naman na yung pagka nakita nyo. Di ba, nakaganyan yan. Ibubukan nyo muna yung ating tools. Saan natin siya ipipress na ganyan. Ibabaon natin ganun. Tapos pagka na-press natin ganun, itutornilyo natin ganyan dito sa gitna. Ito. Tapos ipipress ulit natin. Tapos isa pa ulit. Yung. Tapos isa pa ulit. Hanggang sa matansya nating nag-lock na. Tapos yan, pwede na nating bunutin. I-unlock lang natin dito yung pagkakatornilyo niya. Yun. Tapos, bala ulit. Ibuka natin ito. Iikot natin ganyan. Tapos, press ulit natin dito. Yan. Full goods naman ito kasi nilagyan natin primer. Tapos press, ikot, press, ikot. Ganun lang ang sistema niyan. Yun. Higpit na. Yan. Tapos sa ilalim naman, syempre, ganun din. Kailangan ibuka natin yung ganito. Tapos ilusot natin. Yung. Lupagi na tayo. At para maganda ang lagay. Tapos same lang din yan. Katulad lang din ng ginawa natin kanina. Oh, nasa mukha ang lakas. Ayan. Pag na, na natin yun, na-press na natin yun, all goods na yan. O, diba? Ganun lang katindi yan. Pakita ko sa inyo.
Okay, so ayan yung finish natin ng insert screw. Siyempre, kung makita nyo, naka-primer yan. Ito, tsaka sa ilalim. Okay, all goods. Tapos ito yung ano niya. Kung tatanungin nyo mga boss, ito ang size nito sa pag-order niya ay M6 number 10. Okay? So, titignan ko na lang din kung anong size ng number 12. Okay? So, ito yung tools natin ginagamit. Harden. Yan. Okay? All goods. Nagagamit ko na yung tools kong binili. Yan. So, yan. Maggagawa na lang ako or pakita ko na sa inyo yung ginawa kong bracket. Yan. Nandito sa ilalim eh. Dito, sa pang ilalim, ang sukat niyan 24 inches. Yung haba niyan. Kasi pinasubrahan ko yan eh. O, makita nyo. Yan, sentro sa gitna. Yan. Pinasubrahan ko talaga yan. 24 inches yan. Tapos, sumukat lang ako ng flat bar ulit. 8 inches. Yan. Tapos, nagbend ako dito sa ibabaw ng 2 inches. Para ganito ang setup niyan. Ayan o. Diba? Same lang din doon sa kabila. Tapos dito, hindi ko pa sinusukat yung pang ilalim. Kasi, kahulihan natin susukatin yan. Gawa ng, kapag ka naipwesto na natin dito yung bracket natin kabila at naisabit na natin ito dito, saka tayo magsusukat doon sa ilalim. Yung pinakasuporta. So, unahin nyo muna dyan yung 24 inches, 8 inches, tapos bend nyo ng 2 inches. Yan, dalawa. Tapos yung panggitna natin, last natin gagawin yun dito. Okay? So, ayun. Ibubutasan ko na muna to. Yan. Unahin natin butasan dyan ay itong naka-L. Yan, dulo-dulo. Saka tayo magbubutas dito kung saan tatapat yung pagbubutasan natin ganyan. Okay? Kaya nilagyan ko ng sentro yan para makuha natin yung sentro dito. Yan yung sentro niyan eh. Yan, tornilyo na yan. Yan, dito. So, ayun. Bubutasan ko na muna to. Pinakita ko na sa inyo yung setup. Ito, setup nito para sa pwede na natin yung 4 na busina. So, dito, 2 busina lang ang po pwede pa natin ilagay at yun ang request ni Bossing. 2 set. Yan. So, dito, pwede pa dito ang 2. Ganyan. Diba? So yun, bubutasan ko na muna to para mai-set na natin dito. Yung mga boss, ayos na. Nakagawa na ako nabuo ko na yung yung bracket niya. Okay, yung para dito sa kabila, yung straight bar na gano'n na flat bar at yung pang ilalim. Okay, ulitin ko lang sa inyo na ito na yun, naka-set up na. Kasi pipinturahan ko na yun mamaya. Okay? So dito, yung isang straight bar na ito na flat bar, 24 inches. Kunin nyo yung sentro. Ito yung sentro. Okay? Yung 24, so yung gitnaan niya ng 24. So, ano yan? 12 inches. Okay? Tapos dito sa magkabilang gilid, yan ay 8 inches. Ulitin ko lang ha. 8 inches. Tsaka dito, syempre, 8 inches din yan. Yan. Tapos, yung ibebend natin dyan, katulad dito, mula dito, 2 inches yun. Guhitan nyo. Yan, may guhit yan eh. 2 inches. Sa ako, inibend yan. Dulo-dulo ang setup niyan mga boss. Ganyan. Tapos dito, syempre. Dito pala sa pangalawa. Yan. Ganyan ang setup niyan mga boss. Okay, ulitin ko. 24 inches. Kuhain nyo sa gitna. Sentro, 12. Tapos 8 inches. Yung bend niya ay 2 inches. Saka dito, 8 inches na flat bar, 2 inches na baluktot. Tapos dito, nakagawa na ako ng bracket niyan para dito sa ilalim. Yung dito. Yan. Gumawa kayo ng 4 inches na flat bar. Yan, isang straight. Tapos yung babaluktotin nyo dito, yung ibebend nyo ay 1 inch lang. Ayan, 1 inch. Tapos ganito ang setup niyan mga boss. Yan. Ah, hindi pala. Ganito pala ang setup niyan. I-setup ko lang ha. Yan, ganyan ang setup niyan mga boss. Yan, ito na yung pang ilalim. Tapos yung 2 pang ibabaw. Tapos dito, sukatin nyo na agad yung para sa busina natin, dulo. Tapos dulo. Yan, magkabilang dulo yan, ganyan. Tapos dito. Tapos yan, mula dito,
sukatan lang natin ha. Ayan, mula dito sa dulo dito, yung sagad dito, 8 inches din yun. 8.5 pala. Ayan. 8.5. Tapos dito, mula dito sa dulo, 8.5 din. Okay. Tapos dito, ito na yung gagamitin ko sa gitna. Ayan. Pag ganyan. Yan, ganyan ang setup niyan. Okay. Tapos dito sa kabila, pagka inano natin, in case na 2 set na busina, ganyan ang mangyayari dyan. Tapos dito, yan. Tapos ay dito. Yan. Okay. So, ganun. Ngayon, napaliwanag ko na sa inyo kung anong mga sukat ng bracket. Pipinturahan ko na yan. Okay. Ulitin ko lang ulit sa inyo. 24 inches sa gitna, yung flat bar. Kuhain nyo yung sentro, 12. Tapos 8 inches, i-bend nyo siya ng 2 inches dito. 8 inches, 2 inches bend. Tapos dito 4 inches, tapos yung bend dito, 1 inch. Okay, tapos ang setup niya dito, yung butas dito, palakihin nyo lang, insert screw. Same lang din dito, tanggalin nyo yung clip. Tapos dito sa ilalim. Yan. Okay, so ayun, pipinturahan ko na yan. Let's go. Yan mga boss, dahil napinturahan ko na, okay na yan, all goods na yan. Tapos yung pang ilalim natin, okay na din. Tapos ito yung pang ano natin, pang gilid. Yan, all goods na rin yan. Ngayon, sasalpa ko na to. Ilalagay ko na dito sa isa-set up ko na, kumbaga. Okay, isa-set up ko na. Lagyan lang natin ng washer. Tapos, gis na tornilyo. Pagka ganito, wag muna natin higpitan. Basta ano lang natin yan. Lalagay lang muna. Mga luwag lang, kumbaga. Unahin natin itong dito. Ganyan lang ang paglalagay niyan. Kagandahan ng ginamit ko dito, insert screw. Kahit double wall yung ano natin, paglalagyan, all goods pa rin yun. Yung. Tapos dito, ganun din. Tapos ang tornilyo niya mga boss, nasa likod. Sa likod natin ilalagay yung ano, pinaka-tornilyo niya. Iyon. Basta mga luwag lang muna. Tapos ito, lalagay natin dyan. Lalagyan natin washer. Tapos kapag kayang na-set up na natin, pwede na natin higpitan yan. Yan. Pero hindi yung higpit na higpit. Kasi kailangan nating itornilyo dito sa likod, sa ilalim. Yun. Kailangan nating higpitan dito. Kailangan ipantay muna natin yung ilalim. Kailangan saktong-sakto yung pagkaka-tornilyo natin dito. Ganyan lang. Pagka nahigpitan na natin dito sa ilalim, pwede na nating higpitan yung ibabaw. Ganun ang setup niya mga boss. Kailangan yung tatlong bracket natin, mahigpitan na natin dito sa ilalim.
Yun. Kapag ka all goods na yan, pwede na natin itong higpitan, hindi napapalagyan. Tsaka dito. Tapos dito sa ilalim, ganun din. Yun. Okay, all goods. Tibay. Ngayon, pagkatapos nun, pwede na nating isabit ito. Pakita ko lang sa inyo yung pagkakagawa ko ng bracket. Ito na mga boss yung finish. Ayan. Dito sa kabila, sa ilalim, all goods na rin. Tapos yun yung itsura niya mga boss. Okay. So, ang paglalagyan muna natin itong dalawang butas na to. Okay. Ngayon, kapag ka plano na ni boss na dagdagan ng busina, magiging dalawang set. Yung isang set natin, iisod natin dito sa kabila. Tapos yung isang set, dito na natin ilalagay. Tingnan nyo yung ibabaw niyan mga boss. Ayan, inilayo ko dito sa hose ng condenser. Ayan. Okay. Ang plano ko sana dati dyan, or yung una, bubutas ako dito sa latang ito, tapos ilulusot ko dito pa ilalim. Tapos magbabracket lang ako dito, dyan sa butas na yan, pataas, tsaka dito, pataas. Ay ginawa ko ganito na. Mas maganda. Kahit mag-repair sila or mag-check sila ng condenser, hindi na maabala yung busina natin or hindi na kailangan kalasin pa. All goods na yan. Yan ang setup. Okay. 24 inches. Sentro sa gitna, 12. 8 inches. Tapos yung bend natin dito, 2 inches. Same lang din, 8 inches ang haba. Bend ng 2 inches. Tapos dito, 4 inches, bend mo ng 1 inch. Ayan. Kaya ganyan ang setup niyan. All goods. Okay? Mapicturean ko nga lang. Ganyan ang setup mga boss. Yun. So, isasabit ko na muna to. Okay, dito naman sa ilalim mga boss. 12 na ano ang gagamitin natin dito. 12 na ano? 12 na, hindi ko masabi, tornilyo. Yan. 12 na tornilyo. Kasi sasabit ko yan ang gayaan. Tingnan natin. Yun. Okay, sumabit ka. Yan. Full goods. Sakto-sakto ito mga boss dun sa ano, sa likod. Dun sa likod ng bumper. Yan. Mas malayo sa condenser, mas maganda. Doon kasi sa una kong setup na gagawin sana, ay magbubutas tayo ng panel. Ay naisip ko kasi na dapat ay hindi. Dapat huwag tayo magbutas ng lata ng original. Ay ito kasing ginawa ko dito sa pangalawa kong plano. Ay sadya naman ang may butas, pinalaki ko lang. Yun. Okay dito, nahigpitan ko na. Yun. Alright. Higpit na siya. Kaya mga boss, ganyan ang setup. Okay, pakita ko lang sa inyo. Okay, ito na yung setup mga boss. All goods in the hoods. Yan. So yung abang kong butas, ano na yan, standby na yan. Kapag ka naisipan ni bossing na tripan na mag-ano ng additional na busina, so ayan na yun. Lalagyan na lang, magwawiring na lang ng panibago. Okay? So ayan, yan ang setup natin. Okay? So yun. Wawiringan ko na lang. At dahil nga marami na akong na-video na pagwawiring nito, basic lang naman yan, madali lang naman yan. No splicing tayo, isusuksok ko na lang dito yung ano, yung pin na gagawin ko. Okay? Nakahinang naman yun. Itong dalawang wire na to, ilalagay ko na doon para madali lang mag-check up kung sakali man. Ilalabas natin yung ano, yung relay. Okay? So yun, pawiringan ko na muna. Yung mga boss na ilinya ko na,
At ganito ginawa ko. Yung ano dito, yung tinanggal kong clip dito, ini-cable tie ko na lang dito sa bracket. Ayan. Tapos yung dulo ng wire, nilagyan ko ng hinang para may suksok ko na lang doon as plug and play. Tapos nilinya ko yan dito. Tapos dito, ito na yung mga wires natin. Ito magkasama na tape na ito kasi nakahiwalay napansin nyo. Ito magkasama na ito, tapos may balot na wire. Ito yung galing na doon sa busina, doon sa dalawa. So ito yung positive, ito yung negative. So wala namang polarity yung kahit alin dyan ang gamitin natin. Tapos ito yon, yung wire na yon, ito na yon. Yan, yung nakahiwalay doon sa balot. Napansin nyo, magkasama yan hanggang dito, tapos ito magkahiwalay. Tapos yan, syempre 87 yung isa, 87 ang relay, at yung isa na may balot na tape, ground 85. 85 yun, ito na yun. Ito yung itatap ko na sa body ground or negative nung terminal ng battery. Tapos itong number 30, sa positive naman to. Yan. Rekta sa battery din. So ito, ang setup ko nito, rekta lahat sa battery. Negative at positive, rekta lahat. Number 30, rekta sa battery, positive. At number 85, kasama nung ground ng busina, magkasama sila. At number 85 ng relay, magkasama sa ground na yan. Okay? So itong dalawang ito, hindi ko pa pinuputol. Doon ko na yan puputulin kapag kanilinya ko na papunta doon. Okay? So ito na yun, yung relay natin. Okay, ayan. Tapos ko na mga boss. All goods na. Tapos yung wiring natin dito, okay na din. Tapos yung socket connector, yan, isinuksok ko na lang. Tapos idinaan ko yan dito. Ay, hindi ko pa pala natatanggal yung cable tie. Tanggalin ko muna. Tanggalin ko muna yan. At ang pangit bagay. Ayan. All goods. Tapos dito ko na nilagay yung relay. Meron pa rin cable tie, aba. Yan. Diyan ko na nilagay yung relay. Yan, dyan nakalagay. Tapos iniabay ko yan dito. Tapos yung ground dito ko na nilagay. Tapos yung sa positive, syempre, sa positive ko nilagay. Kami ako na ilalagay yan. Yan dito. Terminal. Tapos testingin natin yung busina. Check natin. Busina! Okay. Yun yung tunog nun. Mamaya, testingin ko ulit kapag nakakabit na yung yung bumper. Sasalpa ko na lang ito. Pakita ko lang ulit sa inyo ng buong buo. Yan yung abang ko ng para sa isang set pa na busina. Okay. Tapos dito wirings. Yung businang stock hindi ko na tinanggal. Yung linya dito. Relay doon. Pagka nagkabit ako ng another busina, dito na lang din nilalagay yung relay. Fuse, 20 amperes. Okay, so ibabalik ko na lang. Babalik ko naman yung bumper. Yung mga boss, at kung makita nyo, naisalpa ko na yung bumper. Same lang din naman yan kung kung ibabalik nyo. May mga guide naman yan. Basta't yung mga tornilyo ay kumpletuhin nyo, syempre. Katulad dito, nakumpleto ko na yan, yung clip. Yan, yung tornilyo dito. Tapos dito, so yung ibabaw na lang, na-cover ang kakabit ko. Tapos yan dito, all goods na rin yan. So, yun lang. Basta pagbabalik niyan, kung paano nyo kinalas, ganun nyo lang din ibabalik yung pinaka-bumper niya. So, ikakabit ko na lang yun, tapos ay testingin na natin. So, yung mga boss, nakakompleto ko na lahat. Naikabit ko na, pati yung doon sa ibabaw. Yan, tignan natin yung itsura ng busina. Yan. Kita nyo, sentro-sentro. Okay, all goods. So, ngayon, testingin naman natin yung tunog ng busina. Okay, pakinggan natin yung tunog ng Boss Europa horn. Okay, nakinig ng mga boss. So, yun ang tunog ng Boss Europa horn. Ayan, at ang lakas ng ulan dito. So, yun, Toyota Vios. Thank you. Sana ay nasundan. All goods.